Welcome back to my channel. I'm Will TV. Nagbablog nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ang tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like sa mga simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig kayo dito sa ginagawa po vlogs and pag-tutorial ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Bago ko po umpisan pag-tutorial ko, maraming salamat po sa mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer, new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong support. Sana po patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow at marami po natin matulungan na mahirap natin mga kababayan ng mga sa mga libreng gamutan. Okay. Very popular po ito ngayon. Yung tips tutorial ko po ngayon ay sa kasalukuyan talagang na laganap sa buong Metro Manila. Ang isa na po dyan na number 1 na top notcher sa dengue fever ang Quezon City. May namatay na 10,000 yung case ng nagkaroon ng dengue sa Quezon City. Ito po ay kung yung pagwalang bahala, iti-tips tutorial ko tungkol sa sign ng dengue fever. Pwede po ito tumama sa bata, sa matanda, or sa akin, sa inyong lahat, at sa inyong lahat. Sign po ng kayo ay may dengue, ito po yung tips tutorial ko. Tips number 1, sign na ikaw ay may dengue, pabalik-balik yung lagnat mo. Lalong-lalo na sa mga bata, kung may mga bata kayo dyan, lalo na yung mga bata na hindi pa nagsasalita, wala pang 1 years old or months pa lang yung panganak nila, hindi pa nila pwedeng sabihin kung anong nararamdaman nila. Napaka delikado po yan sa mga baby na hindi pa marunong magsalita. Then ito po yung sign, bumabalik-balik na lagnat kahit na yung tao or bata wala siyang sakit, history na sakit, siya ay healthy, tapos bigla siyang kinagat ng lamok na may dengue. Yan po. Kapag yung lagnat niya ay halimbawa, nilagnat siya sa kaninang umaga, then sa tanghali nilagnat siya, gumaling yung lagnat niya kaninang umaga, then tanghali nilagnat ulit. Tapos gumaling, then hapon or gabi, bumalik ulit yung lagnat niya. Sign po yan na may dengue. Pwera na lang po kung wala siyang sakit or healthy po yung tao na kinagat ng lamok. Ito po yung tips tutorial na tips number 1. Tips number 2, biglang pananakit ng ulo or panghihina ng katawan. Isa na rin po yung sa sign na may dengue yung tao or bata, matanda, babae o lalaki. Yan po yung sign ng may dengue. Tips number 3, mahina siyang kumain. Mahina siyang uminom ng tubig, pwedeng sign niya ng dengue. Dahil nung hindi pa siya nagkakaroon ng dengue, malakas siyang kumain, malakas siyang uminom ng tubig. Yan. Mahina siyang kumain, mahina siyang uminom ng tubig, panghihina ng katawan, kahit kompleto yung tulog niya, iba't ibang nararamdaman. Yan yung tips number 3 kapag kayo ay may dengue. Tips number 4, yung sobrang pananakit nga ng ulo, panghihina ng katawan, kahit natutulog ka ng 8 hours to 10 hours, pagising mo sa umaga, ang sakit ng katawan mo, masakit ang ulo mo, wala kang ganang magtrabaho, wala kang ganang kumain, uminom ng tubig, etc. Ano pa man ang gusto mong gawin na noong hindi ka nagkakaroon ng dengue o hindi ka nakagat ng lamok na may dengue, masipag ka naman, masipag kang uminom ng tubig, masipag kang kumain, masipag kang magtrabaho, masipag kang gumising ng maaga. Ngunit nung nagkaroon ka na ng dengue, ay humina na yung katawan mo at ayaw mo na lahat, gusto mong patulog palagi. Yan yung sign, tips number 4. Tips number 5, paano malalaman kung may dengue talaga na positive? Yan po, kung positive ka sa dengue, na ramdaman mo yung panghihina ng katawan, pananakit ng ulo, pabalik-balik na lagnat, umaga, tanghali, hapon, pabalik-balik yung lagnat mo, pumapalo na siyang 1 to 3 days hanggang 1 linggo, sintomas na ng may dengue yan. Tapos yung katawan mo nagkaroon ng rashes, example dito sa braso,
may rashes siya, yung parang mapapansin mo kung nakakita na kayo nung may allergy sa balat, ganun. May mga rashes dyan, may mga butol, maliliit, etc. Maliliit na pula-pula, parang sinabog na pula-pula. Sign niya na may dengue yung bata, or mismo ikaw, ako, may sign ka na may dengue. Kag may pula-pula yung braso mo, tingnan mo sa likod, may pula-pula. Pumunta na kayo sa ospital. Then, yun yung tips number 6. Paano malalaman sa ospital kung may sign ka na dengue? Titis yung ihi mo, unang-una yung dugo mo. Doon na lalabas kung positive ka or negative sa dengue fever. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, ang dengue fever po, pwede kayong mamatay kung hindi naagahan yan. Stage by stage po, di ba? Sa Quezon City, yung dengue niya na outbreak, 1,000, tapos 10 yung namatay, di ba? Yan po, pwedeng mamatay kung mahina yung immune system mo or matagal na ka na by stage. Kasi monitor ng doktor niya kapag nasa ospital na yung example, ikaw yung pasyente, yung blood platelets niya. Kailangan hindi siya bumaba or bumagsak yung blood platelets niya. Then monitor yung lagnat mo. Dahil kung yung lagnat mo, di ba pabalik-balik yung lagnat mo, sinabi ko nung may dengue ka, tapos bigla siyang nawala. Yun ang ibig sabihin nun, sa ilalim ng katawan niya, nagre-repair, parang may sinisira siya na yung salaman mo doon sa loob, o pwedeng may magdugo sa loob ng katawan mo. Kaya yung binabantay ng doktor kapag nasa ospital, kapag nakaka-confine may dengue fever. Yan po yung tips number 6 ng pagtingin ng doktor. Kukuha na lang kayo ng dugo. Pag nag-positive na kayo, i-monitor yung blood complete platelets mo, or dapat hindi mo magsak yung blood platelets mo count. Yun po yung tips number 6. Kaya po mag-iingat tayo ngayon sa panahon ngayon na bata, matanda. Kaya ingat po ng malaki dahil napakahirap magkaroon ng sakit na dengue, napakalaki ng gastos dyan, lalo na kung wala kayong mga health card o PhilHealth. Kung kayo ay normal na trabahador, hindi naghuhulog yung pinapasukan niyo ng PhilHealth, or wala kayong mga HMO, yun yung healthcare na tinatawag. Yan, importante yan, yung mga healthcare or PhilHealth. Kung may mga sakit kayong ganyan, nakumpany kayo sa doktor, naku, ang laki-laki po ng babayaran nyo ng bill ninyo pag ganyan. Yan. Ito po yung last tips. That's tips kung paano gagawin ninyo. Kung sobrang ingat niyo sa bahay ninyo, di ba, yung bahay ninyo may mga screen, tapos palagi na masarado yung pinto, pwede po yung dengue na makuha. Example, yung anak niyo pumapasok sa school, pwede yan doon nakuha. Alimbawa sa school may lamok. Example, yung anak mo ay nagtatambay sa mga kanal kapag gabi, may mga barkada yan tuwing gabi. Siyempre, mga kanal, may mga lamok na nakatira. Ay kung doon nakuha yung may dengue na lamok, pwede yung dumami. Yung lamok na lumikit doon sa tao na yun, pwede pang magkalat ng lagim or na dengue, kasi may dengue fever nga siyang daladala. Yun yung kailangan mahuli para hindi na dumami yung may dengue fever. Kaya kahit sobrang alaga natin sa mga anak natin o sa ating katawan, kung doon naman sa labas makagat siya, hindi na natin naiiwasan yan. Kung sa bahay naman ninyo wala namang lamok, or malinis ka sa bahay ninyo, wala dyan mga takip na nakatiwangwang na ipo ng tubig na pinagbabahayan ng mga kitikiti, itapo na po ninyo yan, mga flower vase, itapo ninyo. Kahit nasa loob ng bahay yan, pwedeng pugaran din ng lamok kahit sobrang linis ninyo. Sa mga kanal, kung may kanal dyan na yung daanan ng sa lababo, yung mga sink, mga naka-open na hindi siya umaagos, may mga bara, pwedeng pagbahaya ng kitikiti or yung mga guma, mga takip ng jar, mga takip ng buti, ano mga uri na pwedeng pamahaya ng lamok na kapag umulan, nasasahod sa ulan na naiipon. Doon pwedeng mamahay yung mga lamok sa mga alulod ninyo na barado. Yan. Sprayhan ninyo, may nabibili naman sa palengke na pang spray, 100 pesos lang. Yung ginagawan China, maghisa yun. Pag spray mo, patay yung ipis, lamok,
ayun, langaw. Yun, 100 pesos lang higit. Napakabisa ng gawa ng China na pang-spray na yan. Kung malaganap sa inyo yung dengue, bumili kayo sa palengke pag may pang-spray ng lamok sa langaw. Okay. Sana po nakatulong ako sa mga taong umiiwas sa dengue fever or may mga dengue fever o pwede kayong dapuan. Sana po ay matulungan kayo lalo na doon sa mga walang mga PhilHealth o NH, ano? HMO o healthcare sa shortcut. Thank you for watching. I'm LBTV. Bye-bye.